Gimingaw ko nimo. Tawag nun, I miss you. Time check, it's already 4 o'clock and then dito na dumadagsa yung mga tao tuwing Sunday. So nakita namin na 4 o'clock. Dumami na yung tao. So we have 2 full tables ng customers. And then more on pizza orders. Hindi ko magiging click ang pizza orders dito sa Capitol. Ikot lang ako tapos bibidyoan natin silang lahat. Tapos na ba to? Patanggal na ako tong ticket na to. Okay, bleed please. Refresher, strawberry refresher, dalawa. Ma'am, kay Jennifer na po. Yung pizza. Apa. ID. Yo, what's up? Welcome to my vlog. And you're watching Disney Channel. It's 5:27 PM. If makita nyo kung gaano kaganda yung sunset pumapasok sa loob ng store. Kakatapos lang natin ng early dinner service. Kanina may lunch service din. Tapos, ang training namin ngayon is hindi na ako masyadong mag-help sa kanila. More on prep list na lang, like pag-portion ng pasta or pizza dough. Pero kahit tatlo lang sila, magawa naman nila yung mga pasta, rice meals, sandwiches, and then pizza at the same time. So lahat sila marunong na mag-pizza. Today, naka 12 pizzas sila. Better na yung plating. Things to improve. Medyo makapal pa yung pizza nila. Kulang pa sa pag-stretch. Tsaka stretch pag na puno yung toppings. So medyo maliit siya, nagiging 10 inches. Pero at least hindi na nasusunugan. Mas confident na yung staff gumalaw sa pizza, comfortable na sila. Medyo ayaw lang nila sa sobrang init na pizza oven. Pero masanay naman sila, ganun talaga yung kitchen eh. Ano pa ba? Ang ginawa namin kanina na wala kaming orders, like dead time. Nag-portion kami ng mga fries, nilagay namin sa bag ng tag 100 to 120 grams. Para pag may order, lagay-lagay na lang. And then, yung first batch ng tapa nasa salty side, binago na rin yung recipe. More sweeter side na siya ngayon. Better. Na-portion na rin kanina. Rolling na yung bagong tapa recipe. And then much faster na yung mga staff. So dati, kahapon, yung first day nila sa ticket orders, nalilito sila ano yung ipa-prioritize sa ticket orders. Let's say if meron silang carbonara, penne sa first ticket, and then sa second ticket meron silang nachos. Ang gusto nila gawin is yung easy part muna. Pero pwede mo naman pagsabayin yun eh. Babasahin mo lang yung customers din. Kung ang order nito nachos lang, edi labas mo na yung nachos. Huwag mo na siya antayin na tapusin mo muna yung first ticket ng carbonara or penne bago magawin yung nachos. Kasi meron naman tayong 6 burners eh. Masabay mo naman yun. Ngayon, naturo ko din kahapon na if meron silang 4 na carbonara, kahit different tickets yun, pwede naman sa isang pan lahat yun. Tapos ganun saute, tapos plato lahat. So if meron kang 4 different tickets, lahat yun may carbonara, tirahin mo na agad yung 4. Tapos yung iba, madali na lang. At least, sabay-sabay nang malabas sa mga customers. Pero so far, parang in 20 minutes, naka 4 to 5 pizzas kami. So average 4 to 5 minutes na 2 tao sa pizza. Yung isa nagsha-shape, si Joanne. Ako tagaluto. Kasi if marami kang order sa pizza, ang mahirap dyan is mag-flatten ka. Bantay dito, masunugan ka. Kailangan talaga help. And so far, lahat sila nagtutulungan silang 3. So sa tingin ko, kaya naman nila yung menu na to. And then at least tapos na kami sa training. Admin work na lang, supervision, tsaka sana makapag-ATV sa Chocolate Hills. Okay, sa amin sa bar naman, okay na yung speed nila. Siguro nagkakalituhan lang.
Siguro nagiging challenge namin sa bar is yung space namin sobrang limited. And then yung mga frap namin, sobrang dami ng frap orders. Dito talaga sa province, parang sa mga projects namin, frap talaga yung pinakamalakas. So ayun, nagiging challenge. One lang yung blender and then yung space talaga. Masikip. Pero gagawin pa natin ng paraan yan. Kasi meron pa naman last day for tomorrow. Pero other than that, sa tingin ko okay naman na lahat. Yung dispatch, yung POS, and then yung buzzer system, medyo, hindi naman medyo, nag-work talaga siya. Ayun lang. Sa tingin ko magiging malakas tong store. Lalo na sa mga quality food, drinks, and service at napakalupit na ambience. Let's go. Then to make things faster, easier, efficient para sa mga kitchen staff, if meron kayong iba't ibang category sa menu nyo, mag-create kayo ng stations. So as a cook, ako dati, ganun na ginagawa namin. For example, pizza station, isang tao lang talaga yung naka-toka doon. So ano yung mga toppings niya? Cheese, tomato sauce, bacon, pepperoni. And when I say station, ano yung mga ingredients para sa items nila. So ang ginagawa ko para safe pa rin sila kahit busy or warm yung kitchen, since limited lang yung chiller, sa isang malaking food pan, maglagay ka ice, tapos yung mga toppings mo, lagay mo sa 1-9 pan, patong mo doon, para at least habang kahit mainit yung kitchen, malamig pa rin yung ingredients mo. Naka-stay siya per station. So ganun ko i-prep yung station na sa isang large food pan. So dapat meron si sandwich or dispatch, lahat ng garnishes nila nandun, na may yellow sa ilalim, pizza ganun din. And then if pasta, sauces naman, tsaka mga pasta shapes, spaghetti or penne. Tapos, ano pa ba? If nachos naman, mga garnishes din like jalapeno. Tapos sa bolognese, hindi, wala na, cut mo na lang yun, min. Na-explain ka na. May natutunan kaming bagong Bisaya words from our new friends, the kitchen team and bar team. So pag meron kang pag may namimiss kang tao, ito sabihin mo eh. Gimingaw ko nimo, tawag nun, I miss you. So ito na yung Cafe Story project namin. Masasabi naman namin naging successful yung project na to. Lahat naman ng nakalagay sa services namin nagawa. Sa tingin ko naman. And then, ayun lang. Ito yung Cafe Story. Visit nyo kami sa Carmen Bohol. Dito sa may Green Fuel Station along the highway. Yun lang. Let's go.